Nagpaalala na ang Bureau of Internal Revenue sa publiko na dapat nang simulang maghain ng income tax return para sa taong 2015. Deadline po niyan sa April 15. May panawagan din ng BIR sa mga politiko. Balitang hatid ni Victoria Tulad. Nagsimula na muli ang Public Awareness Campaign ng Bureau of Internal Revenue o BIR para sa filing ng income tax return. Ibinida ng BIR ang libu-libong proyekto na napondohan mula sa ibinabayad na buwis. Kabilang dito ang mahigit 88,000 silid-aralan at 22,000 ospital at health centers sa buong bansa. Mula raw ito sa mahigit 19 na milyong taxpayers. Sa gitna naman ng kabi-kabilang pangako ng mga kandidato sa halalan sa Mayo na magbibigay sila ng tax cut kapag sila ang nanalo. Paalala ni BIR Commissioner Kim Henares sa mga botante, pag-aralan ito ng mabuti. Nauna nang ipinanukala sa Kongreso na tapyasan ng income tax ng mga manggagawa sa pribadong sektor at sa gobyerno. Sa kwenta kasi ng Kongreso, maaring kunin ang mawawalang koleksyon sa income tax ng mga empleyadong fixed rate earners at mga taong hindi nagdedeklara ng kanilang tunay na kita. Ayon kay Henares, bagaman posible raw na magbigay ng tax cut, kailangan daw tandaan na kung may mawawalang pagkukunan ng buwis, may mga proyekto ang pamahalaan na hindi mapopondohan. Di ba sabi ni Representative Kimbo na 170 plus billion yung mawawala. So, ibig sabihin nun, di 170 plus billion ang hindi mo pwedeng paggastusan. Dagdag pa ni Henares, dahil maraming nakokolektang buwis ang BIR, pakiramdam ng ilang kandidato, maraming pera ang bansa. Pero katunayan, marami pa rin daw ang ayaw magbayad ng tamang buwis. Lahat ng tao ayaw magbayad ng buwis. Mga politiko ayaw magbayad ng buwis, gustong pamigay yung buwis. Yung mga taxpayer, yung mga publiko, hirap na hirap ka magsingil ng buwis. Isa pang paalala ng BIR sa mga kandidato, bawal tumanggap ng donasyon mula sa mga korporasyon. Kung mayroon naman daw financial donation na hindi magagamit, ituturing ito na income at bubuwisan. Kung tutuusin, sabi ni Henares, hindi raw dapat pag-usapan ang tax reform ngayong panahon ng eleksyon. I believe in what the President said, that this is not the right time to discuss tax reform because it is so political and emotional. You cannot naman risk the state of your country on an emotional and political thing. Diba? Dapat it should be thought of rationally. Victoria Tulad, GMA News.